Hello guys, welcome back to my channel. So for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano tayo mag-off ng mga ads, mga nakakairitang ads na minsan pupunta ka lang sa Messenger, lalabas na yung kung ano-anong mobile games or ads. Minsan pupunta ka lang doon sa iyong Facebook is maglalabasan na yung mga ads. So ngayon is tuturuan ko kayo kung paano sila alisin. At the same time, kayan kasi ay nagsisimula dyan yung mga hacking, yan yung mga virus. So kung may mga important pa kayong mga documents dyan or mga nakalagay dyan na mga or meron kayong mga e-wallets, bank accounts, so may possibilities na ma-hack pa yung mga account ninyo kung naka-install dyan sa inyong cellphone. So makikita nyo dyan na dito tayo ngayon sa cellphone natin, yung isang cellphone na gamit natin is ito kasi yung madaming ads para makipakita ko rin sa inyo. So ayan, unang-una is pupunta po kayo sa may Google Chrome ninyo, sa mismong cellphone ninyo. Click nyo lang yung Google Chrome. Google Chrome yan. And then, so pagdating nyo sa Google Chrome, punta kayo dito sa pinaka, dyan sa tatlong ads, sa tatlong dot na yan. And then, ayan. And then punta kayo dito sa may settings. Actually, in-off ko na lahat yan eh. In-off ko na lahat ng mga ano ko dyan. Yung mga wala nang lumalabas na ads dyan. So in-off ko na lahat. So scroll nyo lang siya pababa, and then punta kayo dito sa may site settings. So pagdating nyo sa site settings, ayan, may makita kayong location first, microphone, yan, lahat po yan is i-off nyo muna. Kasi kapag gagamitin nyo yan, lalabas naman yan eh. Magbibigay naman sila ng notification sa inyo kung gagamitin nyo na siya. So i-off nyo yan lahat, and then scroll nyo pa yan pababa, punta kayo dito sa may content, sa may third party cookies. So kailangan yan ay naka-block third party cookies, or yung pinaka-toggle nya dito kung iba yung version ng cellphone ninyo, mayroong kulay blue dito, so nakalagay dyan. And then pagdating naman dito, punta naman tayo dito sa JavaScript. So don't allow sites to use JavaScript. And then dito sa pop-ups and redirects, so yan, naka don't allow din dapat yan, or naka off din dapat yan. Inclusive ads, yan dapat naka off din dapat yan. So kapag makikita nyo nakaganyan siya, so ilagay nyo siya dyan, so i-off nyo lang siya lahat. Then dito naman sa pinakababa, check pa natin kung meron pa. So yan, kapag ka naka off na lahat yan, balik tayo dito. So ayan, punta naman tayo dito sa may privacy and security. So dito sa privacy and security, makikita na naman natin si third party cookies. So i-block din natin dyan. And then dito sa delete browsing data, so dito may nakalagay dyan na all time. So ayan, dapat naka all time yan. Then i-click nyo lang itong delete data para lahat ng mga na-search nyo dito sa Google na nagkakaroon ng ads is mawala or ma-delete. Okay, and then punta tayo dito sa ads privacy. So dito sa add topics, yan dapat naka-off yan. Sa site ads, sa site suggested ads is naka-off din yan. And yung ads measurement is naka-off din yan. So yan, no, i-off natin lahat ng possibilities na pagpasukan ng ads dito sa ating mga Google para hindi makapasok yung anumang hacking dito sa ating account, at at the same time hindi po siya magkaroon ng virus. Okay, so dito naman sa use secure DNS, ayan, okay lang yan, ka-on yan. And then ibaba pa natin siya, so okay na siya. So balik naman tayo ngayon, ibalik naman natin siya. So pagbalik natin, mayroon naman tayo makikitang notification dyan. So kailangan naka-off din yung notification dyan. Okay, so ngayon is pupunta naman tayo doon sa pinaka settings. After natin ma-off lahat ng mga dito sa settings ng Google, punta naman tayo dito sa may mismong settings po natin. So sa mismong settings po natin, isanapin natin yung Google. So hanapin natin ito. So yan, click lang natin yung Google, and then dito sa may all services, punta lang tayo sa may all services, and then dito sa may ads, so i-click lang natin yung ads. So ayan, then click natin yung ads privacy. So dito sa ads privacy is dapat yung topics, yung ads topic is naka-off yan, and app suggested ads naka-off yan, and yung ad measurements. So dapat lahat yan is naka-off. Kapag nagawa nyo na yan, balik tayo ulit dito.
Punta naman tayo sa may connections and sharing. So, sa connection and sharing, hanapin nyo yung private DNS. So, possible na makikita nyo dyan is naka-auto. Pero ako is panilitan ko na. So, ilagay lang natin yung private DNS provider hostname. So, lagay lang po natin itong dns.adguard.com, then save natin. So, after nun guys, free na yan. Wala na kayong marireceive na kahit anong notification ng ads sa ating cellphone. And bago ang lahat, syempre don't forget to like, follow, and share, and subscribe sa ating YouTube channel for more videos. And i-like and follow nyo din yung ating Facebook page. Mag-comment kayo doon sa Gab Lusong Vlog kung maging successful po itong naging process natin. So yun lang.